Ating kasama ngayon, ha? Ang ating kapatid si Dato Lobby, ha? Lobby, ha? Pasensya mo kay mga tatlong business ba na ating kasama dito, ha? Sa ating programa dito sa Mensahe para sa Kapayapaan sa Max News FM sa 107.3. Magni sa programa Gabay ng Quran, ha? Ating programa dito sa Mensahe para sa Kapayapaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga ginigilo naming tagapakinig na sumusubaybay, patuloy na sumusubaybay sa programang ito sa Mensahe para sa Kapayapaan. At sa lahat ng mga tagapakinig ng Max News FM, Soc Sergeant, maging yung aming mga viewers, kami po ay taus-pusong nagbibigay pugay at bumabati ng isang napakapayapa at maluwalhating hapon po ngayon, no? Ngayong hapon ng Biyernes. Alhamdulillah, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito at mapayapa ang inyong mga sitwasyon dyan, no? Saan mang dako ng Pilipinas. Pinapasalamatan natin yung mga bumubuo ng Max News FM at saka sa bumubuo ng Mensahe para sa Kapayapaan. Muli po, kami po inshallah, sasamahan nyo naman po kami sa isa na namang napakahalagang usapin, talakayan sa usapin nito na nasabi ni Ustad kanina. Ustad. Okay, so kurang ha. Ang ating usapan ngayon, mga kapatid, who is Jesus in Islam? Pero kung ating tingnan ngayon, ako dating Kristiyano lumaki ko dyan. Ito ang aking paborito na topiko sa ating programa nito sa Mensahe para sa Kapayapaan. Who is Jesus in Islam? Can Muslim doing Christmas party at work? Huh? Your and mine is yours. Respecting each other religion. Tama man ba? Sa Islam, mas anong klaseng relihiyon mo, kami po ay nag-respeto. Bakit ba? Lakum dinukum waliyadin. Sa iyong sistema, sa iyo, sa amin. Ganyan sa isa ba? Katulad sa Bulano, na? Ija, aho. Kaya may mga kapatid na pag-usapan ngayon tungkol sa buhay ni Jesus Christ sa Islam. Sino ba si Jesus Christ? Bakit ba ang Muslim naniniwala kay Jesus Christ? Imposible. Ako unang panahon, hindi ko maniwala Muslim ang totoo pala, sila pala ang complete naniniwala sa tinuturo ni Jesus Christ sa Quran at sa Biblia. Kaya ngayon natin bigyan ng panahon, kasi maraming ngayong panahon, maraming nag-monitor mga balik Islam ngayon para malaman niyo, maraming mga balik Islam na nag-monitor ngayon sa ating programa dito sa Mensahe para Kapayapaan tungkol sa itong topiko, who is Jesus in Islam? Kaya bigyan ng panahon natin ng kapatid dito, kasama natin ng programa dito, si Dato. Sa iyong panahon. Okay, Shukran Ustaz. Bilang panimula, gusto po nating bigyan ng daan yung sinabi ni Ustaz Brother Hussein kanina, especially dito sa Pilipinas, marami tayo dito, iba't ibang relihiyon, iba't ibang tribo, at kami po na mga kaibigan nyo at mga kapatid sa Islam, ay naniniwala na isa sa susi or mga pinakamainam na paraan ay magiging open-minded tayo, Ustaz, sa lahat ng mga talakayan. At kagaya ng sinabi ni Ustaz, ay mayroon tayo magkaroon ang bawat isa, kasi tayo, naninirahan tayo dito sa Pilipinas, halimbawa, magkaroon tayo ng malawak na pangunawa at respeto kung anuman yung ideological or mga relihiyon, pananampalataya, at least hindi labag sa ating batas, Ustaz, no? Wala tayong nalalabag. So, dapat lang na pag-usapan nito, itong mga ganitong topiko, dahil kapag hindi ito maintindihan, isa rin ito sa hindi naman natin sinabi na nagko-conflict, hindi natin sinabi na ganun, Ustaz, pero para bang nagiging misunderstanding sa lahat, na kung baga parang nagkakaroon ng buklod pagitan yung
bawat isa yung mga tayo na mga naninirahan dito. So, sana po hinihiling namin yung mga lawak ng pangunawa at syempre, Ustad, no, kagaya ng sinabi mo, may mga balik Islam tayo, alhamdulillah, meron tayong mga kapatid na Maguindanaon din na dapat na maliwanagan ito. Nabalik Islam din. Nabalik Islam din, Ustad. Okay. Maguindanaon, Arab na balik Islam tayo. At meron po tayong mga ginawa dito, Ustad, na parang presentasyon. Una, ano ba ang katayuan or ano ang kalagayan ng paniniwala sa kay Jesus Christ or kay Isa alayhi salam sa Islam? At pangalawa, kung sino siya, ano yung nagiging buhay niya at kung ano yung stand ng Islam patungkol kay Jesus Christ. At tungkol doon sa nabanggit mo, Ustaz, kung hindi ako nagkakamali, nagsulat doon sa topic natin, na tayong mga Islam na nagsusumikap, nagtatry to being a good Muslim, pwede ba tayong mag-participate sa party na nangyayari ngayon? Or yung kasalukuyang issue ngayon, Ustad, yung Christmas. Dapat ito maliwanagan ng ating mga tagapakinig, especially ng mga Muslim, ano man yung kanilang tribo, dahil hindi lahat, Ustaz, ay nauunawaan ang ganito. So, okay. Unang-una, Ustaz, doon sa nasabi natin kanina, sa gusto nating ipahayag ngayon, tayo na ang Islam sa pangkalahatan, hindi ibig sabihin na hindi sila naniniwala kay Isa alayhi salam. Jesus Christ. Ang ano lang natin, kung ano yung kalagayan ni Jesus Christ, ni Jesus, ni Isa alayhi salam doon sa banal na Quran, doon natin nilalagay kung ano yung kanyang kalagayan. In general, ang paniniwala sa lahat ng propeta, Ustad, no? Ang paniniwala sa lahat ng messengers, lahat ng mga propeta na pinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa balat ng lupa ay kabilang ito sa haligi ng faith. Di ba, Ustad? Ibig sabihin, ang propeta, 24,000 prophet. Tapos yung nabanggit sa banal na Quran is, at nabanggit sa authentic na hadith is, 25 na hadith, 25 na mga propeta. So, sabi nga yun, Ustad, meron tayong sinabi, Ustad, according sa mga ulama ng Tauhid, sabi nila, meron tayong 6 na fundamental, yung usul as-sitta, yung mga fundamental na paniniwala ng mga Muslim. 6 article. Ito po, mga kapatid, sa pananampalataya at mga kapatid na tagapakinig, hindi magiging ganap at hindi masasabing totoong Muslim ang isang tao kung iisa dito sa haligi na ito ang hindi niya tatanggapin sa kanyang puso, Ustad, di ba? Babanggitin natin yung dalil. Ano yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran? Amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Ayun na, Ustaz. Wa rusuli. Ano yung kasunod? Ito yung pinakabod. La nufarriqu bayna ahadin min rusuli. Ang pinakamalapit nitong kahulugan para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig ay sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Ito isinalaysay ni Allah subhanahu wa ta'ala dito, nilathala niya dito kung ano yung mga original na fundamental, yung mga haligi ng pananampalataya. Kapag sinabing iman, Ustaz, ito yung magdidikta kung totoong Muslim ka ba o hindi. So sinabi doon, nabanggit doon sa sinabi ni Allah, wa rusuli, ang paniniwala sa lahat ng mga sugo. Diba, Ustaz? Sugo. So, lahat ng sugo. At ang sabi pa doon, la nufarriqu bayna ahadin min rusuli. Walang pagkakaiba sa kanila at kung mo tanggapin mo ito, hindi mo tanggapin. So, ibig sabihin, ano yung naintindihan natin sa talatang ito, mga kapatid, mga tagapakinig, naintindihan natin sa talatang ito na
kung isa sa mga pinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa sangkatauhan, Ustad, no? Hindi mo tanggapin, kabilang doon si Isa alayhi salam, yung si Al-Masih, yung si Mesiyas ba, Ustad, ang tawag yan? Misaya. Kung hindi mo yung tanggapin, so hindi ka magiging ganap na totoong Muslim. Kailanman hindi talaga, hindi ka magiging ganap na totoong Muslim. So, kabilang sa mga paniniwala ng mga Muslim, tayo Ustad, na mga Muslim ay ang pagtanggap natin sa lahat ng mga pinadala ni Allah, mga propeta, na walang pag-aalinlangan at walang pagbipili. Pangalawa, mayroong nakasulat sa Biblia, sa John 14 verse 15, if you love me, follow my commandment. Sabi ni Jesus Christ, kung totoo kang niwala sa susundin niyo ang aking kautusan. Opo. So, isa yon sa mga patunay na hindi magiging ganap yung paniniwala, pananampalataya ng isang Muslim kung hindi niya tatanggapin si Isa alayhi salam. Subalit, ito yung sinasabi natin, no? Ustaz, ano yung kalagayan niya? Kasi dito sa mga relihiyon na naglipana, iba't iba ang paniniwala nila kay Jesus. Ang iba sa kanila ay siya yung Panginoon. Ang iba sa kanila ay Almighty. Ang iba sa kanila ay anong tawag doon, Ustaz, sa Tathlith, doon sa Trinidad. Ibig sabihin, Diyos na nagkatawang tao, ganon. Dito tayo na mga Muslim, may ipahayag naman natin kung ano yung kalagayan ni Jesus sa atin. Ustad, no? May nabasa ko sa isang karata sa Quran ba? Surah Sapi ang ayah 6. Sabi sa Allah, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa idh qala Isa ibn Maryam, ya bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Ibig sabihin, mga kapatid, no? Lalahanin na si Isa, anak ni Maria, nagsasabi doon sa mga lahi ni Israel. Ako po ay isang sinugo para sa inyo. Ibig sabihin, no? Okay. May particular na lugar para may particular doon sa mga Israelita, taga-Israelita. Okay, so yun na, at least nalaman natin kung ano yung katayuan ng paniniwala kay Isa alayhi salam sa Islam. Pangalawa, Ustaz, si Jesus sa atin, sa Quran at sa banal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga authentic na hadith ay isang sugo. Isang propeta. At ito yung gusto nating bigyan ng linaw, Ustaz. Medyo hindi naman ibig sabihin na dadalhin natin yung mga tagapakinig natin sa kasaysayan niya. Pero medyo natin, i-recall natin, Ustad ba? I-review natin kung ano ba yung naging buhay ni Jesus or ni Isa alayhi salam sa banal na Quran. Anong sinabi niya? Pwede natin, kung sino yung marunong magbasa sa Quran, ang punto natin dito ay ipinapahayag natin kung ano yung katayuan ni Jesus sa banal na Quran. Sinabi dito, Ustad, especially sa surat Maryam, kung ano yung kanyang naging talambuhay. So nagsimula ang aya, sana po ay kung sino yung may Quran dyan ay babasahin niya ito. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at itong kwento na ito ay nag-iwan ng himala, Ustad, sa atin, no? Nag-iwan ng mga hiwaga, masya Allah, milagro na mga paniniwala. Dahil kapag basahin mo dito, marami talagang milagro na nangyari. So ito po yung diwa ng banal na Quran. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wadhkur fil kitabi Maryam idhin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Sabi niya, kasi ang Quran, Ustaz, para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, ang Quran, kapag pinadala yung Quran at may second person, automatic ang kausap ni Allah subhanahu wa ta'ala dyan ay si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi siya man yung, doon man sa kanya, pinadala yung revelasyon. Siya ang natakot sa panahon. Sa panahon na yun. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Wadhkur fil kitabi Maryam, si Maria, Wadhkur fil kitabi Maryam idhin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Banggitin mo, gunitain mo, o Muhammad, yung panahon na kung saan ay si Maria ay lumayo mula sa silangang, sa bandang silangan ng Jerusalem, sa ibang mga tafsir, Ustad. Sa Palestine, ito kasi nangyari lumayo siya. Lumayo siya.
فتمثل لها واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فتمثل لها بشرا سويا. At nung time na lumayo si Maria, doon sa kanya, kasi itong si Maria, nakilala ito, ang Maryam, sabi ng mga ibang mga bihasa sa wikang Arabic ustaz, ang Maryam kasi, Ibrani yan, Aramaik yan na Aramaik yan na lingwahe. Aramaik. Oh, na ang ibig sabihin ng Maryam or Maria sa Tagalog ay Mary sa English. Ang ibig sabihin yan ay servant of God ba yan, Ustaz? Tama ba yung yung tagapaglingkod ng Panginoon, ng Allah? Yun yung, yun yung ibig sabihin ng Maria. Alipin ng Panginoon. Kasi anak yan ng isa sa mga propeta, kaya lang sa takda ni Allah ay nagiging babae siya, kaya lang si Maria, sabi kasi nung ama ni Maryam, kung magkakaroon ako ng anak, si Imran, kung magkakaroon ako ng anak, ay gagawin kong tagalingkod ng Panginoon. Pero ang problema, pinanganak sa takda, sa kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay babae ang kanyang niluwan, ang kanyang asawa, Ustaz. So ito yung kanyang kwento. Banggitin mo, gunitain mo, o Muhammad, yung panahon na kung saan lumayo si Maria doon sa kanyang pamilya sa bandang silangan ng Palestine. O sa ibang sa mga Jerusalem. Sabi niya, anong sinabi niya? Nung time na lumayo siya, patakhadat min dunihim hijabang patamathala laha basharan sawiya. Nung time na sa panahon na siya ay naglalakbay, merong isang anghel na ang pinakamarami sa scholar ng tafsir, ito daw, Ustad, ay si Jibril alayhi salam. Sa Christian, si Gabriel. Itong si Jibril alayhi salam, patamathala laha basharan sawiya. Nagiging anyong tao siya. Kasi yung mga anghel sa paniniwala ng Quran, sa paniniwala ng Islam, ang mga anghel kasi, Ustad, binigyan sila ni Allah ng power o kapangyarihan para magpalit anyo. Pwede maging tao. Isa yan sa binigay ni Allah na kanilang kakayahan. So itong si Jibril alayhi salam ay nag-anyong tao siya, Ustaz. Nag-anyong tao. So nung nag-anyong tao siya, sabi niya, Inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya. Nung sabi ni Maria, nung linapitan siya ng anghel na nag-anyong tao, siyempre itong kababaing tao, na ang unang pumasok siguro sa kanya, Ustaz, ay pagtangkahan siya ng masama. Yung si Maria. Natakot siya. Kaya nga sabi niya, Inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya. Sabi niya, kung sa Tagalog ba, Ustad, magunos dili ka, wag mo akong gawa ng masama kung may takot ka sa Allah. In kunta taqiya. Ako ay nagpapakupup sa Allah. Sabi ni Maria, ako po ay humingi ng dipinsa ni Allah subhanahu wa ta'ala kung ikaw man ay may masamang balak sa akin, yung in kunta taqiya. At kung meron kang natitirang takot sa iyong puso, na sana wag mong gawin sa akin yan. Wag mong gawin sa akin yan. Gusto lang natin ipaliwanag, Ustad, kasi may mga ulama rin siguro na nakikinig, mga kapatid tayo na mag-aaral ng Arabic na nakikinig. Itong sinasabing in kunta taqiya, may opinion dito ang mga ulama ng tafsir. Bakit daw nasabi ni Maryam ang ganito, Ustad? Kasi sa panahon daw, isa ito sa mga riwaya, sa mga nabanggit sa mga ulama ng tafsir, Ustad. Sa panahon daw na yon, merong isang lalaki na ang pangalan ay Taki, na ang kanyang gawain ay nang hahalay or nang re-rape ng mga babae kapag may babae na nag-iisa yun. Yung isang tao, kapalagi diyan sa may daan. Palagi yan sa may daan. Yan yung isa yan sa mga riwaya. Binabanggit lang natin kasi kung baka sakali na may mabasa ng mga kapatid natin na nag-aaral na nanaliksik ng kaalaman ay merong riwaya na ganito. Allahu a'lamu bi sihhatil qaul. So, sabi ni Maria, kung ikaw si Taki, parang ganito, Ustad, yung pili. Kung ikaw yung si Taki na masama, na sikat na masama, na nangrelip, please, wag mo akong pagsamantalahan. Wag mo akong pagsamantalahan. So, yun ang kanyang parang first time pa, Ustad, sa unang pagkakataon pa, natakot na kaagad si Maria. Natakot na kaagad si Maria. So,
Anong sinabi ng anghel na nag-anyong tao? Innama rasulu rabbiki li ahabalaki gulaman zakiya. Sabi niya, ipanatag mo ang iyong kalooban, o mahal na binibini. Huwag kang matakot. Nagpakilala ang anghel, Ustad, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Bakit? Ako ay isang sugo mula sa iyong Panginoon. Tingnan mo, sugo ako mula sa iyong Panginoon. Kaya huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Ipanatag mo ang loob mo. Nasa panatag na lugar ka. Ligtas ka. Huwag kang matakot. Sabi niya, Innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki gulaman zakiya. Ako'y naparito dahil sa isang misyon. Ano ang misyon ko? Sabi ni Anghel Jibril alayhi salam, li ahabalaki gulaman zakiya, upang iparating sa iyo na magkakaroon ka ng napakaluwalhati at napakagandang anak. Yan yung simula ng kwento na yan, Ustad. Kaya may isang ayatan ba? Yung binanggit mga ayatan, may isang ayatan ito nga, sabi sa ni Maryam, kalat Rabbi, anayakun li waladun? Walang tasnibas haron. Yan yung sinagot niya, Ustad. Yan yung sinagot, nung sabihin ni Anghel, Jibril alayhi salam, na huwag kang mag-alala, sinugo ako ng iyong Panginoon, ako'y inutusan alagad ako ng Panginoong Allah, at pinapunta niya ako upang iparating sa iyo ang magandang balita na ikaw ay magkakaroon ng mabuti at maluwalhating anak at pinakamabuting anak sa sangkatauhan, Ustad. So yung sinagot niya, yung aya na binasa mo, Ustad, qalat anna yakunu li gulamu walam yamsasni bashar walam aku baqiya. Sabi niya, hala, siyempre si babae, Birhing Maria, dalaga. Sabi niya, paano ako magkakaroon ng anak samantalang walang nakagalaw sa akin na lalaki na nangyaring kinasal ako? Walang kasalang nangyari. Wala akong asawa. So, paano magkakaroon ng anak? Walang ako bakiya. Hindi naman ako, kalagkaring babae. Hindi naman ako kalapating mababa ang lipad na kung saan patol-patol dyan. Sa madaling sabi, Ustad, sumagot si Maryam, paano ba ako magkakaroon ng anak samantalang walang nakagalaw sa aking lalaki? Walang yamsas ni ba siya? Paano yun? Parang, sa Bisaya pa, Ustad, tingala siya kay nga, sa mani nga may tabo nga. Mga ganyan yung mga argument nila, Ustad. Sabi niya, paano yun? Paano mangyari yun? Kaya nga, Ustad, sabi ko sa una pa lang na hindi pa natin nabasa yung aya, maraming himala dito na nangyari. Maraming milagro na nangyari dito. Anong sinagot ng anghel? Anong sinabi niya? Qala kadhaliki rabbuki huwa alayya hayyinu walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Anong sinagot ni Anghel Jibril? Kasi meron na silang conversation, Ustaz. Kasi nakilala na ni Maryam na hindi pala ito masamang tao. So doon napanatag na, nagkaroon na sila ng conversation. So sabi niya, qala kadhaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Sabi ni Anghel Jibril, kaya nga yung mga ganyan na magkaroon ka ng anak na hindi nagalaw ng isang lalaki, napakadali lang yan sa yung Allah, Panginoong Allah. Kaya sabi sa hayyin. Kun payakun. Kung ano mangyari, yun ang mangyari. Gusto lang natin ipaalam sa merong meron tayong makukuhang kaalaman dito. Sa yung nature ng paglikha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustaz, doon, di ba apat yung kung paano nilikha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala yung human being, yung tayo, apat na pamamaraan ang ginamit ni Allah na pinatunayan ito sa banal na Quran. Una, paglikha ni Allah sa manusia sa tao na walang ina at walang ama. Walang ina at ama. Kagaya ng paglikha kay Adan. Di ba, Ustaz? Nilikha si Adan doon sa
sa alikabok. Mm. No, doon sa putik, doon nilikha si Adan, yung si Adam alayhi salam. Pagkatapos, Pangalawa, iba naman. paglikha ni Allah subhanahu wa ta'ala Sa sa tao na walang ina. Walang ina, pero merong ama, kagaya ng kay Eva na hinango sa talukbong tadyang ni Adan. So, hinango yung babae sa lalaki, kaya nga sinabing Hawa, dahil pinanggalingan ni Eva ay Hawa, may buhay niya doon sa kay Adan. So yun, galing kay Adan. So ibig sabihin, mayroon tayong dalawa na nakuha. Paglikha ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na walang ina at anak, hindi nanggaling sa babae at lalaki. Paglikha naman ni Allah subhanahu wa ta'ala sa tao na nanggaling sa lalaki. Walang babae, galing sa lalaki. Kaya kagaya yung kay Eva. Pangatlo, Ustaz, paglikha ni Allah sa tao na galing sa babae na walang ama. Walang ama. Kagaya ng kwento natin ngayon sa Surat Maryam. May ina si Jesus pero walang ama. Kaya anna yakunu li gulamu walam yansasni bashar walam aku baghiya. Paano ako magkakaroon ng anak? Wala naman akong naging asawa. Hindi naman ako gumawa ng kahalayan, sabi ni Maria. So paano ako magkakaroon ng anak? Ang sagot ni Anghel Jibril, kala kadhalika kala rabbuki huwa alayya hayyinun. Madali lang yan sa iyong Panginoon. Madali lang yan. At sabi pa niyo dito, Ustaz, bibigyan ka ng Panginoon ng anak, bibigyan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala ng napakamabuti at pinakamagandang anak sa sangkatauhan na walinaj'alahu ayatan linnas. Yung anak mo na yon, Maria, parang kinonfort niya si Maria sa kabila ng kanyang pagkatakot kasi nanginginig niya. Ang anak mo na yon, magiging siya yung pinakamabuti at pinakadakilang tao sa buong sanlibutan, sa buong mundo, sa sangkatauhan. Walinaj'alahu ayatan linnas. At sa pamamagitan niya, siya ang gagawin naming palatandaan na sumisimbolo sa kapangyarihan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan mo, ayat ng dito sa Surah Al-Imran, ayat 45. Wa iskaratil malaika, ya Maryam, inna Allah yubasiruki bikalimat ismuhu Ahmad, ya? Al-Masih Isa bin Maryam. Wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ayib. So, sabi ni Anghel, ang anak mo, yung magiging anak na ibibigay sa iyo ay ayatan linnas. Yan ang sumisimbolo sa pagkamakapangyarihan ni Allah sa sangkatauhan. So, kung ano itong simbolo na ito, malalaman natin mamaya. Kung ano ba itong himala na ito. Ikaw ang magiging himala ni Allah subhanahu wa ta'ala or yung anak mo na yan, yan ang magpatunay sa pagiging mahiwaga at pagiging makapangyarihan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rahmatan minna. Pangalawang dahilan, yung anak mo na yan ay rahmatan minna. Habag yan sa amin at sa sangkatauhan. Ibig sabihin, wajihan fi dunya wal akhirah. Bakit siya habag? Kasi siya yung magtuturo ng tamang daan, Ustaz. Ikaw ba ya, Ustaz? Usually, punta tayo sa mga normal na nangyayari. Kung halimbawa, Ustaz, maglalakbay ka, walang mag-guide sa imuha, kung asa ka padulong, natural na maliligaw ka. Kaya kung sino man yung magiging guide mo, yun yung biyaya para sa'yo. Na igagay ka, ay Ustaz, pag mo adto kag Tambilawan, Ustaz, pag human ani didto ka, dapat didto, yun ang magiging habag para sa'yo. Kaya nga sabi dito, rahmatan minna. Yan ay biyaya para sa amin. Bakit? Biyaya si Isa alayhi salam dahil siya yung nagga-govern sa atin. Sa tamang landas. Okay. Wa kana amram maqdiya. Sabi pa ni Anghel Jibril nung kausapin niya si Maria, wa kana amram maqdiya. Ang ibig sabihin ay ang mga ganitong pangyayari ay naitakda na. Kaya dahil naitakda, anong yung sinabi mo Ustad kanina? Kun fayakun.
Dahil yes, kung ano yung mangyayari ay maitakda na. Tayyib. Medyo mahaba itong kwento nila. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiya faja'aha al-maqadu ila jiz'in nakhlati qalat ya laytani mittu qablaha wa kuntu nasyam mansiya. Okay, isa-shortcut natin, Ustaz. Isa-shortcut. Nung nagdalang tao na si Maria, siyempre, lalo siyang nagdalamhati. Okay, siyempre. Ikaw ba naman, Ustad, kadalagang tao, tapos bigla-bigla kahit sigurong anong rason mo na, ay, nabuntis ako kasi ganito, ganyan, tutuligsain ka ng iyong komunidad, Ustad, natural. Hindi mo niwala yung mga Imamarites ka pa. Ipopost ka pa. So yun ang nangyari, Ustad, kay Mary, kay Mariam. Kaya lalo pa siyang lumayo, sabi niya, bakit ako nasadlak sa ganitong kapalaran? Sabi niya, parang naku-question niya na, parang sa kanya, sa tingin niya, napakapait ng, sabi niya, grabe naman itong hapdi, yung biro ng mapabirong kapalaran, grabe naman ito. So ang nangyari sa kanya, Ustad, kasi shortcut natin, andoon siya sa may datilis, doon, kasi manganganak na siya sa puno ng tamar yan, dates man yan, Ustad, sa datilis, doon siya, kaya nung akmang manganganak na siya, yung datilis, ano yung siya nakahoy, Ustad? Yung, doon siya, Ustad, doon siya nanganganak, so, ang sabi ni Maria, ya laytani mittu qablaha wa kuntu nasyam mansiya. Parang siguro malapit na siyang mawala ng pag-asa, sabi niya, sana namatay na lang ako. Kung alam ko lang nasasapitin ko ang napakasidhing kapalaran, sana namatay na lang ako at malagay na lang ako sa limot. Hindi na ako maalala ng sangkatauhan. Malilimutan ako kaysa sa nangyari sa akin na kadalaga, marangal na babae tapos nagkaanak. Yun ang sa isip, nahihiya siya sa kanyang yun nga, Ustad, nahihiya siya sa kanyang mga pamilya niya. So, dahil bagong panganak, usually sa bagong panganak, Ustad, siyempre mahina yan, mangugutom. So, may narinig siyang boses. Doon mismo, ito na yung mga himala, Ustad. May narinig siyang boses. Ang narinig niyang boses, sabi niya, Allah tahzani, kad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Maria, ipanatag mo ang iyong kalooban. Huwag kang malungkot. Tingnan mo, tumingin ka sa iyong paanan at may biglang lilitaw dyan na bukal na tubig na dyan ka iinom. Tingnan mo, Masya Allah, sa puno ng kahoy, doon mismo sa kanyang paanan. Wahuzzi ilayki bigidhi'in nakhlati tusakitu alayki rutaban janiya. Iyug-yugin mo lang yung puno ng datilis at mahuhulog yung mga bunga, subhanallah. Kaya nga, ito, ang pinapahayag natin yung Ustad, no, dito is Quran. Kaya nga, may sa mga kami, na mga, kung tatanungin nyo kami na mga kapatid ninyo, na mga Islam, naniniwala kami, Ustad, no, with your respect. Kasi nire-respeto natin yung kung ano yung paniniwala ng mga kapatid natin. Pero with due respect, kagaya ko, naniniwala tayo na hindi Christmas ang pagsilang kay Jesus. Dahil doon, ako kasi, Ustad, galing ako sa Middle East, kapag December, hindi tigbunga ng datilis. Hindi tigbunga ng datilis, Ustad. So bakit dito may bunga? Sinabi dito sa aya, wahudhi ilayki bigidhi'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiya. Sabi niya, O Maria, yugyugin mo lang yung puno ng datilis at usang mahuhulog lahat ng mga bunga ng mga datilis o punong kahoy na yan. Hindi ang tigbunga kasi, Ustad, ng sa mga, kung hindi ako nagkakamali, tigbunga ng doon is Abril. Yan Ustad, yung tigbunga ng mga ganyang mga kahoy. May katanungan dito ba? Kung hindi mo si Jesus, sino ba ang ipanganak sa December 25? Ayan ang pwede nating i-research, Ustad. Ang sila pa? Sige, Ustad. Tatlong tao ang ipanganak sa buwan ng December. Number 1, si Mitra. Pangalawa, si Krishna. Pangatlo, si Samrud. Yung mga taong, yung tatlong tao, yun ang ipanganak sa buwan ng December. Sa buwan ng December. Oo. Okay. Alhamdulillah, Ustad. No, isa yun sa Para malaman nila, ay hindi
Hindi ba, maski ang Three Kings, maraming hindi pa alam sino sila. Opo. Pero mga giliw naming tagapakinig, kagaya ng sinabi namin, hindi ito tinutuligsa yung ano yung ideology, yung radical, yung mga ideolohiya ng isa. Ito ang sinasabi po natin dito mga kapatid is Quran. Ito yung Quran. So kung ano yung sa iba, so ano na yon? Dito tayo open naman tayo dito sa ano. Ang pinapahayag natin dito ay Quran. Tayo ituloy natin Ustaz. Nung time na ipinanganak na, kasi medyo ipo-forward natin, nung time na ipanganak na si Jesus, may hinabilin sa kanya si Anghel Jibril. May hinabilin sa kanya. Sabi niya, فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Sabi niya, Maria, kasi siyempre alam na ni Anghel Jibril kung ano yung mangyayari kapag babalik si Maria na may anak. Natural, ikaw daw Ustad, kapag mag-abroad yung babae na walang anak niya, pag uli na anay anak, may anak. Natural na, naunsa na. May mga katanungan. Sino ang ama? Bakit ka naggaganyan? So, sabi ni Anghel Jibril, Maria, kapag bumalik ka na sa inyong pinanggalo, sa iyong bayan, sa Palestine, sa pamilya mo, sabihin mo sa kanila na ako'y inutusan ng Panginoon na hindi mo na magsalita. Wala akong kakausapin. Sabi ni Anghel Ustad, magsinyas ka lang. Signal. Bakit ganito yung sinabi ni Allah dito sa Quran na ito? Kasi Ustad, para sa kaalaman ng ating tagapakinig, sa panahon kasi nila, hindi sa panahon ni Propeta Muhammad, sa panahon nila, ang hindi daw pagkibo, Ustad, ang hindi daw pagkibo ng ilang araw ay isa yan sa pananampalataya, pagdarasal. Hindi yung ganito, Ustad, kasi sa atin, sa panahon ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag hindi ka kumikibo, itatawag sa iyo, sa mana, mudi man kaayo na. Pero sa unang panahon, hindi. Isa sa pananampalataya nila, isa sa worship nila ay yung wala silang kinakausap, yung hindi sila kumikibo. Yun yung punto natin dito. So, sabi ni Anghel, kung meron kang may magtanong sa iyo, so yun na lang gawin mo. Okay. Doon na tayo andoon na si Mariam sa Jerusalem, sa kanyang pamilya. So, eto, nangyari nga ang dapat mangyari. Dito na. Mga tao nag-react. Sino bang ama ng bata na hindi na yan na Ustad yung nangyari. Nagkasabihan nito sa isang sa talata sa Quran. Miriam, no? Surah Miriam ayat 28. Paasar alayhi. Qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Pero Ustad, bago nangyari yun Ustad, nagkaroon muna ng mga akusasyon, mga tanong. Sabi ng isa sa mga pamilya ni Mariam, laqad ji'ti shay'an fariya. Ano ba yan, Mariam? Ano ba itong ginawa mo? Nakagawa ka ng isang karumal-dumal na kasalanan. Si Maria pala, parang may dugo nga sarip. Tama, Ustaz. So, sabi pa ng isa sa kanila, Ya ukhta Haruna, ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiya. Sabi niya, Maria, bakit mo nagawa ang ganitong kalapastanganang gawain? Nakakahiya ka. Ang iyong ama, napakabuting tao. Ang iyong kapatid na si Aaron, napakabuting tao. Ang iyong ina naman, kailanman hindi siya narinig na gumawa ng kahalayan. So bakit ikaw, na tinuturing pa namang taga-servant of Allah, ay nakagawa ng ganitong kasindak-sindak na hindi ka panipaniwala na kasalanan? So yun na, dahil inutusan siya na sinyas lang, doon na sa aya na binasa mo, Ustaz, paasyarat ilay, qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Tingnan mo, Ustaz, sinyas, itinuro niya yung bata na nasa duyan, musmus, sumususo pa, Ustaz. So ito yung unang hibala ni Jesus. Ito yung unang milagro ni Jesus mula sa kanyang pagkapanganak. Sabi ng mga tao, kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya.
Paano namin kakausapin? Bata nga yan, nasa duyan pa. Tama. Ginagawa mo kami yatang niloloko mo yata kami, Maria. Yun yung sabi ng mga kanyang pamilya. So, anong nangyari, Ustads? Dito na yung himala. Dito na yung milagro. First time na milagro na nangyari. Kaya nga, Ustad, may katanungan. Oo. Sino yung mga batang musmus na nagsalita pa nung time na sila'y maliit pa? Nandiyan pa May sa duyan. apat yan na mga bata, Ustad. Apat. sila. So, kabilang sa apat na yan ay si Jesus. Okay. Dahil, Oo. di ba, sabi ni Maria, yun ang kausapin. Nagsinyas lang siya, hindi siya nagkumikibo. Kausapin niya. So, nung time na tinutulig sana ang kanyang ina, dito na yung nangyari ang unang milagro. Anong unang milagro? Bata na nasa duyan, sumususo pa nagsalita. Nagsalita. Anong sabi niya? Qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Sabi niya, ako ay alipin ni Allah na kanyang sugo. Oo. At binigyan. Binigyan niya ako ng kasulatan, yung ang Injil, Ebanghelyo. Ebanghelyo at yung Injil, Ustad, Ebanghelyo ba yan? Ebanghelyo. Waja'alani nabiyya at ako'y kanyang ginawang propeta. So yan, sa kalagayan ni Jesus sa Quran ay isa siyang prophet, isa siyang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Waja'alani mubarakan. Ito, habang siya ay nasa duyan. Waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Madumtu hayya. Sabi niya, ako'y ginawa ng Allah na mubarak. Ako'y ginawa ng Allah na pinagpala saan man ako naroroon. At kanyang tinagubilin sa akin ang magdarasal at gumawa ng mga kawang gawa. Madumtu hayya habang ako ay nabubuhay. Ito yung wika na namutawi sa bibig ni Jesus nung time na nasa duyan pa siya. Nasa bata pa siya. Bata pa siya, Ustad, no? Nangangaral na siya, nagdadawa na siya. Napakalungkot dito sa atin, sa particularly sa ating mga Maguindanao, Ustad. 40 years na, kahit bismillah, hindi alam. Yun ang problema. Yan yung nagiging problema natin ngayon. Yun ang problema. Okay. Sabi pa niya dito, wabarram biwalidati walam yaj'alani jabbaran syaqiyya. Sabi ni Isa alayhi salam, ako'y ginawa ng Allah na masunurin sa aking mga magulang. Walam yaj'alani jabbaran syaqiyya, at kailanman hindi ako ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na malupit at lapastangang bata. Tingnan mo ang ito, talagang napakatalinghaga yung wika ni Jesus nung nasa siya, Ustad, no? Masya Allah. Ito yung kanyang huling sinabi. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Ako ay luwalhati, ako ay malinis mula nung ako'y isilang. Ibig sabihin, sinabi niya, pinatunayan niya doon na hindi ako anak sa pagkakasala. Ako'y malinis. Nung ako'y ipanganak, ako ay malinis. At nang ako'y mabubuhay, magiging mananatili akong malinis. Ako'y mamamatay, malinis pa rin akong mamamatay, papanaw. At hanggang sa ako'y mabubuhay, muling mabubuhay, ay malinis ako. So, ang natin dito, Ustaz, sabi dito, dhalika Isa ibn Maryam qawlal haqqi alladhi fihi yamtarun. Yan, sabi ni Allah, si Isa ibn Maryam, si Isa na anak ni Berhing Maria, na kung saan pinatunayan namin na siya ay makatotohanan. So, ang natin dito, Ustaz, si Jesus, yun ang isa sa mga buod ng kanyang talambuhay, yung kanyang pagkapanganak. Ngayon, Ustaz, ang tanong, bakit ba ipinadala si Jesus? Si Isa alayhi salam. Bakit ipinadala si Isa sa sangkatauhan? Ano ba? Para ba lumikha ng ibang relihiyon o ano? Ito, sa Quran pa rin tayo magbabase, Ustaz. Yun ang importante bagay malaman sa ating pagpilihan. Ito. May si Brother Ibrahim Iban Pulunan pala. Nagasubaybay sa Alhamdulillah, magandang hapon dyan, Brad. Magandang hapon dyan. Sana, makinig kayo dito sa ano. Alhamdulillah. Okay. Tuloy. Sa binasa mo kanina, Ustad, noon, kanina sa Suratus Saf.
So, Yan naman yung magpatunay kung bakit pinadala si yun ang dahilan. Jesus. Bakit? Ano yung dahil? May mission siya May eh. mission. May mission siya. In general, lahat ng mga propeta may mission. May mission. At ang mission nila, Ustaz, walakad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Kung paano sambahin yung nag-iisang Allah at umiwas sa mga Diyos-Diyosan, sa mga tagut, yung mga pagtatambal sa Kanya. Sabihin na ang tagot, Diyos. Diyos. Yan yung Ustaz, yung in general na mission ng mga prophet. Pero kung i-specific natin kay Jesus, ano ba? So doon sa binasa mo, Ustaz, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ Ang mabigat yung inni. Inni Rasulullahi ilaykum. Sabi ni Isa, ni Jesus, O angkaan ng Israel, Inni Rasulullahi ilaykum. Ako ay sugo ni Allah sa inyo. Sa inyo. Bakit? Bakit? O dito, Ustad, bakit siya pinadala? Inni Rasulullahi ilaykum. Mubashiran, musaddiqan lima bayna yadayya. Yun. Upang patutuhanan ko ang nakapaloob sa Torah ni Moises. Ang Torah, Mosaic Law. Okay, so ibig sabihin, Ustaz, kung ano yung relihiyon ni Moises, ito yung relihiyon ni Jesus. Yun. Yun ang maiintindihan natin dito kasi sabi niya, ako'y naparito, sugo, dahil sa dalawang misyon. Una, dalawa kasi yan, Ustaz. Una, musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurat. Upang patunayan ko ang anumang napapalaman sa Torah ni napapaloob sa Torah ni Moises. So yan yung unang mission ko. Pangalawa, wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ang ibig sabihin, ang pinamabigat yung Ahmad ba? Bakit may pangalang Ahmad yan sa banal na Quran? Ibig sabihin, panahon Jesus Christ, itinakda na nga, darating itong tao eh. Yes, yun Ustad, sabi niya, pangalawang dahilan kung bakit andito ako mga Israelita ay upang ihatid sa inyo ang magandang balita na may sugo, kahuli-hulihang sugo. Pagkatapos ko na ang pangalan ay Si Ahmad, na si Ahmad ay yan yung si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, may nawatching, no? Okay. Si Rina binti Suaib. Assalamualaikum. MashaAllah, tabarakallah Ustaz. Watching from Riyadh. MashaAllah, magandang ano ng oras sa Riyadh ba ngayon? Mga ano siguro. Nauna man tayo dito Ustad ng 5 hours. So, anong oras na ba ngayon doon? Alas 10 pa ba doon? Alas 12, ganyan. Okay. Alhamdulillah. So, yun, ang dahilan pala kung bakit pinadala sa sangkatauhan si Isa alayhi salam ay dalawa. Una, upang patunayan, sa madaling sabi Ustad, ipagpatuloy yung naiwan ni Moises na relihiyon. Kasi kung tingnan natin, bisa ang Biblia. Sabi sa Biblia na, Mateo 5:17, huwag niyong aklain na pumunta ko rito para iwalang bisa ang kautusan at ang aral ni Moises. Kung gaganapin. So maging ang Biblia Ustad nagpatunay. Okay. Ako nagtanda ko dyan. Okay. Salamat Ustad. So may kaalaman tayo. Yung mga katagapakinig natin ay may kaalaman na ano. Tayo. So pangalawang mission niya Ustad ay upang ihatid ang mabuting balita na may sugo na magpatuloy sa kanyang legacy. I-continue. So, ibig sabihin, Ustaz, nalimutan ko lang, pero narinig ko sa isa sa mga ngaral na balik Islam din, Ustaz, yung kay Ahmad Barsilon, na yung relihiyon ni Moises at relihiyon ni Jesus at ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isa. Isa lang. Di ba sa Hudyo, kay Moses man yun, ang Diyos ay Ehad. Ehad, kasali sa pagdating ni Jesus kasi, Ili. Pagdating ni Muhammad, Allah. Allahu Ahad. Ehad, Ahad. So, ibig sabihin ay itong mga tatlong nagsunod-sunod na propeta ay same religion sila, Ustaz. Iisa lang ang religion. Although, magkaiba tayo ng mga pamumuhay, magkaiba tayo ng mga pamamaraan ng pagsamba, pero iisa yung kanilang... Yung ayata nito basahin ko
Suratul Al-Imran yang verse 84. Sabi sa Allah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul amana billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub." Okay. Wal asbat wa ma Musa wa Isa wa nabiyuna min rabbihim la nufariqu minhum wa nahnu muslimun. Masya Allah. Galing kay Abraham, yung anak si Ismail sa Isaac, at sa yung wal asbat, ha? Lahat ng propeta pala ay mga Muslim. Okay. May God? Okay, so at least nalaman natin, Ustad, no, kung ano yung katayuan ni Isa, ni Jesus bilang Islam. Ngayon, kagaya ng sinabi natin, Ustad, na kung ngayon, siyempre, kahit na tanungin mo yung sangka-Kristyanuhan, Ustad, yung mga kapatid natin, bakit nila pinagdiriwang itong December 25? Dahil ito yung kapanganakan ni Jesus. Nung maalala ko, Ustad, nung grade 4 pa ako, recite ko yung awit na Heart now hear the King. Yan yung yan yung tinuturo kasi hindi ka masainan sa clearance dahil hindi pa ganito ka-upgrade. Ngayon, Muslim employees okay. Ito ngayon yung natin. Kung sakali na ito yung, halimbawa lang pero tayo sa kagaya ng sinabi natin, yung Islam, yung Quran, narinig na natin yung kung anong panahon siya ipinanganak. No, tagabunga ng datili, so hindi akma sa December. Pero what if, pagpalagay na natin, sa December kaya, ano naman yung tayo na mga nananampalataya sa Islam, pwede ba tayong makisalo sa kapistahang darating? Sa Islam, pinakasimple lang. Pinakasimple lang. Kaya kung babanggitin mo ang Kristiyano o Nasara o mga Yahudi, kung tinatinaban ng Quran, nandiyan sa Suratul Al-Imran. Walau amra, at kitab lakan na khairalaho, minhumul mu'minun, di ba? Ang ibig sabihin, kabahin sa mga taong angkan kasulatan, mayroong mabuti sa kanila, nga mayroong papaniwala sa Diyos. Ayun, ha? Okay. Kaya ibang mga katanungan, Muslim. Kagaya ng ipagbalagay na natin, ito nga yung kapanganakan niya. Susunod tayo doon sa mga kapatid natin na ano dito. Kumbaga, anuin natin yung kanila na dito nga siya ipinanganak. Kaya nga ito'y dinadakila taon-taon. Ngayon, tayo, pwede ba tayo makisali as a Muslim, yung sinasabi ko, as a Muslim, bilang Muslim, pwede ba tayo makisali sa ganitong kapaskuhan o mga fiesta? Unang-una, mga kapatid, dito sa atin, sa kagaya ng sinabi ni Ustaz kanina, lalong-lalo na sa Pilipinas, meron tayong freedom of religion. Hindi kagaya doon sa ibang mga bansa na kung ano yung ng king, yun talaga. Kung ano yung utos ng hari. Dito, freedom tayo dito. Bukod sa babasahin natin kung ano yung hatol talaga ng Islam para sa ating tagapakinig. No? Isa sa, nagpapasalamat tayo sa programa ng Mensahe sa Kapayapaan dahil naiparating natin ito. Nagiging instrumento sila. So ito, tayong mga Muslim, ang pakikisali sa pagdiriwang ng mga anumang uri ng piyesta ay may usapin dyan, Ustads. May patakaran dyan. Una, kung nakikinig dyan yung mga kapatid namin na mga government employee o yung mga estudyante, Ustads. Kasi may tanong sa akin kahapon pa, dalawa. Ustad, paano ito? Kung hindi ako sasali doon, problema sa grado ko, makinig kayo. Ang pakikisali sa pagdiriwang, anumang Christmas man o hindi, ang usapan dyan, Ustads, lahat ng pagdiriwang na sumisimbolo sa relihiyon ng nagdiriwang nito, ibig sabihin, ginagawa yon na may connection sa pananampalataya. May connection sa pananampalataya. So sa atin bilang mga Muslim sa banal na Quran ay hindi po tayo pwedeng makisali doon. Hindi po tayo pwedeng makisali doon. Ito yung batas ng Islam, Ustad. So ito yung batas ng Islam. Bakit? Diyan papasok, Ustad, yung hadith
Dalawang hadis yung babanggitin ko kasi baka sabihin nyo, gumagawa lang ako ng ano, pwede nyo itong i-research mga kapatid na mga Muslim. Sinabi ni Imamul Bayhaqi, ito yung author ng kitab, nanggaling sa propeta sallallahu alaihi wasallam, man bana bi biladil kuffari wa sana'a nayruzahum wa makhrajanahum hushira ma'ahum yawmal qiyamah. Ipaliwanag ko sa Tagalog, Ustaz. Sino man yung ano natin yung maudi usyahid. Sino man yung makisali, makisawsaw sa mga kafiestahan na sumasagisag sa relihiyon, halimbawa itong Christmas kay pang-relihiyon man ito, ay yung nakisali doon ay parang iniwan niya yung kanyang pagiging Islam, Ustaz. Yun yung pinaka-ano doon, pinaka-worst doon. Okay. Ngayon, ang isang hadith, man tashabbaha, ano yung hadith doon? Fahuwa minhum. Anong ibig sabihin nun, Ustaz, sa Tagalog? Kung sino mga susunod sa ibang grupo, mabilong siya doon. Mabilong sila doon. So, kabilang yung tashabbuh doon sa mga pagdiriwang na related sa relihiyon. Pero kung halimbawa, pinapaliwanag natin ito, kung walang hindi related yung relihiyon dito. Halimbawa, sabi ng manager ng Max FM, punta tayo doon sa Tambilawan, mag-celebrate tayo, magpasalamat tayo kasi naabot natin ito. Wala yon. Hindi yon hindi yon related sa relihiyon. Ay pwede akong makisali doon. Tawagan lang tayo ng manager ng Max FM, Ustaz. Dadalo tayo doon. Yun ang Kasi bakit doon, ganun lamang ang paghihigpit doon sa mga ibang pagdiriwang? Kasi sumasagisag yun, sumisimbolo yun sa relihiyon. So hindi pwede yun. Halimbawa, ibalik ta rin natin. Ramadan. Kung halimbawa, Ramadan, pwede mang makisali ang non-Muslim. Natural, hindi. Hindi ba, Ustaz? O ikaw, halimbawa, ikaw. Walang problema sa pero yung na parang dakilahin yung so hindi pwede. So, yun po mga kapatid namin na mga mag-aaral, gusto ko lang po kayong gusto ko lang ipaalam sa inyo, nakalimutan ko lang yung kopya, Ustaz. May galing sa civil service, panalimutan ko yung series ng number, na hindi pwedeng i-force yung bata para makisali sa mga bawal sa ating relihiyon. Di ba doon sa, makinig kayo, doon sa DepEd, sa DepEd order, anong diyan sa DepEd order? Makatao, makabansa, makakalikasan, makadiyos. Makadiyos, yan yung motto ng DepEd. So, isa sa pagiging... Ay, malapit na, Ustaz. Malapit na tayo. So, yun po, hindi yun, pwede na makisali tayo doon. So, sa mga sa work, sa mga nagtatrabaho, kung halimbawa merong mga ganong mga party, wala namang problema kung ipaliwanag natin sa kanila, or yung iba may ginagawa na ay pwede attendance lang po kay para sa DTR, wala namang problema. Pero yung ibig sabihin na yung parang tanggapin mo talaga sa yung puso na andoon ka, so nalalabag yan talaga sa ating relihiyon. With due respect po sa ating mga kapatid, pero as naniniwala sa banal na Quran, ito po yung diwa na kanyang pinahayag sa atin, Ustaz, na siguro dapat respetuhin din ng mga kapatid natin, na sabi nga, walang sapilitan. La ikra, walang sapilitan. Kasabi mga Ustaz, lakum dinukum waliyadin. Sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagkaroon din ng ganito. So sabi ni Propeta, okay, ganito na lang. Kaya hindi man kayo maniwala, so hindi naman kami maniwala sa inyo, so lakum dinukum waliyadin. Sa inyo na, ang sa inyo ay sa inyo. Ang sa atin lang dito siguro, Ustad, na mas baigtingin yung unawa at respeto. Wag ibig sabihin na porkit kami, halimbawa, hindi kami makisali sa kapistahan sa Pasko, sabihin na sabihin ni Ma'am Maris na, unsaon manang, anong wala man sila nag-apel, lain man na silang mga batasan. Wag ganun. So, ganun din kami. Ang ating okay. So, alhamdulillah,
Ay, subhanallah, naglampas tayo. Wow, okay. Magpaalam na kami. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at sana ay pagpalain tayo na sa mabuti tayong kalagayan, malusog ang ating pangangatawan. Muli po, magsama-sama tayo sa isang talakayan. Lumampas na po kami ng 3 minuto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindi ko na malaya. Inshallah, ating oras, medyo may sobrang gamay. Kayo